Pagpalang araw po sa ating lahat, papuri po sa ating Panginoon, sa lahat po ng kanyang kabutihan at kagandahang loob po na atin pong patuliyang nararanasan dahil po ito ay niloloob ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli po ay makakapag-aral po tayo ng kanyang mga salita. At sa pag-aaral po natin nawa hindi lang po natin pag-aralan bagkus ay talagang hayaan po natin ang Panginoon na mangusap po sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo lahat ng kapurihan at tanging pasasalamat. Salamat po sa araw na ito na ginising mo po kami mula po sa magdamag na pagtulog sa pag-iingat mo sa amin, aming Panginoon. Tunay po na hindi po namin alam ang nangyayari kapag kami tulog. Kaya salamat aming Panginoon dahil patuloyan mo po kaming iniingatan, Panginoon. Salamat din po na nagising pa po kami sa araw na ito dahil may purpose ka pa po, aming Panginoon. At kung tapos na din po yung purpose mo po sa amin ay hindi na rin kami magigising. Kaya nawa, Panginoon, habang nagigising pa kami sa bawat araw na niloloob mo po ay magawa namin yung ipinapagawa mo po sa amin. Salamat po sa patuloyang kahabagan mo po at kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po sa Deuteronomy chapter 16 na amin pong mapapagbulay-bulayan sa umaga pong ito. Nawa po, Panginoon, ay patuloyan po naming maintindihan ang lahat ng iyong mga gawa, ang lahat ng iyong mga kabutihan, mga kagandahang loob, ang lahat ng iyong katapatan, Panginoon. Patuloy namin itong alalahanin sa aming mga buhay. At salamat po muli ay may matututunan po kami mula po sa pag-aaral po namin sa naging gawi po ng mga Israelita nung kanilang kapanahunan. Salamat din po aming Panginoon sa maayos na internet connection, maging ng power supply sa aming kanya-kanyang tahanan. Salamat po na inaalaw mo po na mangyari po ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat din po sa mga nakakapanood at nakakapakinig na po ng live na ito. Humingi po kami ng tawad saan mang pong aming mga naisip, mga nagawa o nasabi. Patawarin mo po kami, pakalinisin mo po kami, Panginoon, at salamat po na patuloy mo pong pinapaging dapat ang bawat isa sa amin sa patuloy namin ginagawang paglapit sa iyo. Salamat po na tinulungan mo kami na makapili ng pinakamainam sa araw na ito. Tingin ka po sa lahat ng ito, aming buhay na Diyos. Sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Muli ay mapagpalang araw po sa ating lahat. Tuloy-tuloy nga po tayo sa pag-aaral dito po sa Book of Deuteronomy. Again, ito po ay sabi nga po sa Book of Romans ay ito pong lahat po ng naisulat po sa Biblia ay para rin po sa ating ikatututo. Kaya napakahalaga po na pinag-aaralan nga po natin hindi lang po yung New Testament kundi maging yung Old Testament. Kahit po ito ay nangyari po o para po sa mga Israelita, ay marami po tayong matututunan patungkol po dito. At lalo pa po nating makilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Mahalaga po na kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tama po ba? Kasi habang nakikilala mo ang Diyos, ay nagkakaroon ka nga ng personal connection sa Panginoon. So lalo mo pa siyang mapapasaya sa iyong buhay, lalo mo pa siyang masusunod, at lalo mo pang maiintindihan kung paano mo siya buong puso talaga na masusunod sa kanyang kalooban. Kaya salamat sa Panginoon muli dito sa ating pag-aaralan. Deuteronomy chapter 16. Ang title nga po is Remembering God and His Works. Amen. So, again, tulungan po tayo ng Panginoon sa ating mapapag-aralan at matutunghayan dito po sa Deuteronomy chapter 16. Sa Diyos po palagi ang kapurihan.
Verse 1, ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos. Sapagkat unang buwan ang ilabas niya kayo sa Ehipto. So dito po ay ipinapaalala po sa mga Israelita yung dapat po nilang ganapin. Walang iba nga po yon kundi ang Paskwa para kay Yahweh na kanilang Diyos. So this marks the beginning of Israel as a nation. Di po ba? Kasi ay dito sa Paskwa ay inaalala nga po yung ginawa ng ating Panginoon. And ito po ay talagang napakahalaga po na event para sa mga Israelita. Kasi ito yung kanilang turning point, di ba? Kasi di po ba bago sila maging nation, bago sila maging isang bansang pinili ng Diyos, ay isa lamang silang mga manlalakbay. Di po ba? Mga walang sarili o walang permanenteng tirahan. Di po ba? At yung kanilang mga ninuno, ganon, di ba? Palipat-lipat sila mula kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Palipat-lipat po talaga sila, no? And then, niloob ng Panginoon, excuse me po, niloob ng Panginoon na makarating si Jose sa Ehipto. And then doon na nga siya nagkapamilya at dinala niya nga doon ang kanyang pamilya. So, dumating ang panahon na nakalimot yung mga tao, excuse me po, sa paggamit ng Panginoon kay Jose para hindi lang sa mga Israelita kundi mismo sa mga Ehipto. So naging slave sila sa Egypt. And itong Passover o yung Paskwa para kay Yahweh ay ito po yung nagsilbing talagang birth nila o kapanganakan as a nation. No po? So talagang ito po yung kanilang Independence Day. Di po ba? Araw ng kanilang paglaya. No po? So kaya talagang ito po ay napakahalagang event po para po sa mga Israelita. Po? At dito din yung ipinakita ng Panginoon yung kanyang katapatan sa kanyang pangako sa mga ninuno ng mga Israelitang ito na si Abraham, Isaac at Jacob. At talaga namang na yung pangakong iyon ng Panginoon ay kanyang tinupad. At nagbigay din siya ng mga utos o kautusan sa mga Israelita na dapat nilang sundin. At ang magiging resulta nga nito ay ang patuloy nilang kalayaan at pagsama sa kanila ng ating Panginoon. So, in many ways po, this Passover points to Christ. No po? So, yung Paskwa ay sa mga Israelita. Pero yung ginawa ni Jesus ay para sa atin po. So, 'di ba yung Passover, yung Paskwa na kanilang ginagawa marked their birth as a nation. At tayo din po, di po ba, nung tinanggap po natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, yun din yung naging turning point ng ating buhay. Di ba dati, pointless ang buhay natin. No? Slave tayo sa kasalanan, di po ba? Slave tayo ng trabaho, ng negosyo, ng ano pa pong mga umaalipin sa atin nung wala pa tayong tamang kaugnayan sa Panginoon, nung hindi pa natin nakikilala si Jesus. No po? Ganon din ang ating buhay. 'Di ba? Pointless. No? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano nga bang silbi ng buhay ko, 'di ba? No po? Pero the moment na nakakilala tayo sa Panginoon, yun yung naging turning point ng buhay natin. Yun yung nagkaroon ng silbi ang ating buhay.
na nalaman natin yung purpose natin sa buhay na ito. Ano po? And mula sa pagkakaalipin sa kasalanan ay pinalaya din tayo ng ating Panginoon. Yung araw na tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, yun yung ating araw ng kapanganakan. No po? Pasimula ng ating buhay ng nakay Kristo. No po? Kaya talagang yung yung o Passover ay para nga gawin ng mga Israelita. Pero ah ito din yung maraming kaparaanan na nagpo-point ito sa ating Panginoong Hesus. At si Jesus naman ay para sa atin. Ano po? Di po ba? Talagang na-born again tayo. Na-renew ang ating buhay. The old has gone, the new has come. Po, yung spiritual journey natin ay nagpasimula the moment na nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Po, kaya kung ikaw ay na-born again na o ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ating Panginoong si Jesus, pasalamatan mo yung araw na yon, no? Na marami nang binago sa iyo ang Diyos. O hindi mo man napapansin pero marami nang binago ang Diyos sa iyo. At kung hindi ka pa born again, then patuluyan ka lang manalig sa Panginoon at tanggapin si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Verse 2, mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Take note of this word, sa lugar na pipiliin niya. Kasi nga, kapag hindi ito dinirect ng Panginoon, kapag hindi ito sinabi ng Panginoon, kapag walang utos ang Diyos, nagkakanya-kanya ang tao. Ano po? Kaya nga, napakahalaga na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ano po? Para hindi tayo nagkakanya-kanya ng haka na, ay ito siguro ang gusto ng Diyos. Ay ito siguro yung ayaw ng Diyos. Ano po? Kasi malinaw na malinaw sa Biblia kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang ayaw ng Diyos. Ano po? Kaya nga may mga naglalabasang kulto. No po, pag sinabi kasing kulto ay sarili nilang katuruan iyon. Kumbagay, man-made laws. No po, hindi ito biblical. Kaya nga napakahalaga po na inaalam natin talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Para, sabi nga sa Biblia, madali naman talagang sumunod sa Panginoon. Lalo na kung nagmamahal ka sa Panginoon. Madali naman talagang sumunod. Walang mahirap sundin, lalo na kung ikay nagmamahal sa Panginoon. So talagang gagawin ito ng mga Israelita, itong pag-aalay ng tupa bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin ng ating Panginoon para sa kanila. So, etong characteristics po ng lamb o ng tupa o baka na kanilang ihahandog ay nasabi nga po sa Exodus chapter 12 na dapat ito'y walang kapintasan. Ano po? So, ganun din ang ating Panginoon, di po ba? Wala siyang kapintasan. At nasabi yon sa 1 Peter chapter 1 verse 19, walang kapintasan ang ating Panginoon. At dapat din itong ihahandog ay lalaki. So, syempre, nung nagsakatawang tao ang ating Panginoon, lalaki ang kaniyang naging gender. And dito din sa kanilang pag-aalay at sa pagkain ng Pampaskwa, no po, ay dapat bawat isa ay kakain. Di ba sabi nga, kung sa tingin nila ay malaki
yung tupa o yung baka kanilang kakainin, they have to share it sa kanilang neighborhood. Pero kung alam naman nila, kasi hindi pwedeng may matira sa kakainin nila. Kung babalikan natin yung Exodus chapter 12, ano po, nakasulat po ito. Para po again ito sa mga Israelita. Na kung kakainin nila yung food, hindi pwedeng may matira yung sa tupa o yung sa baka. Ano po, yung meat, hindi pwedeng may matira. So each person must eat of it. Kailangan ay bawat bawat miyembro ng pamilya ay kakainin itong Pampaskwa na ito. No po? So ganun din sa ating simula ng si Jesus ay ipako sa krus. Bawat isa sa atin, we must repent of our own sin. Di po ba? Kasi talagang yung ginawa ni Jesus sa cross, personal ito eh. Personal. No po? Hindi ito pampamilya, yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon, hindi pampamilya. Hindi porke tinanggap na ni Jesus, tinanggap. Hindi porke tinanggap ng iyong nanay si Jesus, born again ka na din. Hindi porke tinanggap ng iyong tatay si Jesus, born again na din yung anak. Hindi po. Hindi po ito pampamilya o pangbarangay, hindi. It is a personal relationship po talaga. No po? Personal na dapat ikaw mismo ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Okay po. And dun sa Pampaskwa, balik tayo again sa Pampaskwa, hindi pwedeng may mabaling buto. At ganun din kung ating babalikan yung John 19, yung naipako na si Jesus sa cross. Diba? Yung lahat, yung kanyang mga kasama na tulisan, binali yung buto, pero kay Jesus, nung babalin, hindi nangyari. Kasi yun yung na-prophesy na walang mababaling buto na po sa ating Panginoon. Okay po. And habang kinakain nila yung pangpaskwa, kung babalikan natin yung Exodus chapter 12, nawa po na susundan niyo po ang ating talakayan talaga. Kung babalikan natin yung Exodus chapter 12, habang kinakain nila yung pangpaskwa ay nagmamadali sila. Po, nagmamadali sila itong gawin. In a similar manner, salvation is urgent. Opo, ganon din sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Hindi mo pwede itong pagbukasin. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, bukas ko na lang tatanggapin si Jesus. Ay, bukas na lang ako magsisimulang magbago. Bukas na lang ako magsisimulang mag-alay ng buhay sa Diyos. Bukas na lang ako magpapakatapat-tapat sa Panginoon. Ay, bukas na lang. Hindi pwede, kapatid. Kasi ngayong araw na ito, binuhay ka ng Diyos. So, ibig sabihin, make the most of it. Make the most of this day para maparangalan ng Panginoon. Because we don't know what will come tomorrow. Naalala ko yung kinuha ng Panginoon, ah, ano, kapatid po natin sa Panginoon, pero sa ibang fellowship. Pero mga kapatiran ito sa Panginoon. Nakit kasi ano gusto ko lang malaman kung anong kinamatay. So, kaya ah, nag-trace ako and then nakita ko meron pa silang event kasi namatay siya December 25. Kinuha siya ng Panginoon, December 25. And then nakita ko may event pa sila nung December 24. Malakas siya, nag-preach pa siya. And then, kaya nakakabigla para sa mga, lalo na sa malalapit sa kanya. Kasi ay buhay nung 24, may event silang malaki, gathering. Pero nung 25 ay kinuha na ng Panginoon. So, ganun lang talaga po kadali ang buhay. No po? Napag-usapan nga namin ng daddy, wala talagang malakas. Walang yung sasabihin mong walang sakit o sasabihin mong
um, okay naman siya, masaya naman siya, o malakas pa yan ah. O hindi rin puwedeng sabihin, "Ay masakit na 'yan, kukunin na ng Panginoon." Hindi. Walang gano'n kapag oras mo na talaga kapatid. Sabihin mo nga 'yun, "Kapag oras ko na." Kaya nga bawat araw ng ating buhay, ano po, ay matuto na tayong 'wag i-delay yung mga dapat nating gawin para sa Panginoon. Of course, hindi mo magagawa lahat sa buong araw. O hindi ko din naman sinabi na gawin mo lahat sa buong araw. Kumbaga ay kung ano lang yung kayang gawin sa araw na iyon, wag nang pagbukasin. Na po? Kung iniisip mo na gusto mo na talagang magbago o magpabago sa Diyos kasi hindi naman talaga natin kayang magbago sa sarili lang natin. Kung iniisip mo na gusto mo nang magpabago sa Panginoon, kung iniisip mo nang maging mabuti na talaga na anak ng Diyos, kung may mga iniisip kang magagandang bagay na gusto mong mapangyari sa iyong buhay ay gawin mo na kapatid. Do not delay. No? Do not delay any day. Kasi today is the day na binuhay ka ng Diyos. No po? Kaya katulad mamaya may gawain tayo sa Panginoon. No po? Loobin ng Lord na makadalo po tayong lahat. No po? Wag mo nang sabing, ay, hindi na lang ako dadalo. Kasi niloob ng Lord na ikaw ay buhay pa sa araw na ito. So, ibig sabihin ay may chance ka pa na po na gawin nga yung mga bagay na alam mong makakapagpasaya sa Panginoon. So, do not delay any day na pwede mo namang itong maialay sa Panginoon. No po? Kasi tomorrow might be too late. Okay po? So again, yung mga ginagawa natin sa Panginoon po, hindi mo lang sasabihin na yung pagbabasa lang ng Biblia yung para sa Panginoon o yung pananalangin lang yung para sa Panginoon, kundi lahat po ng ating ginagawa. Ano po? Pwede nating maparangalan ng Panginoon. Ano po? Sa pagitan ng ah, kahit ikay nagluluto, pwede mong maparangalan ng Panginoon. Sa paglilinis mo ng bahay, pwede mong maparangalan ng Panginoon. Sa iyong paglalaba, po kahit ano ang ginagawa natin sa ating mga iniisip, sinasabi at sinasalita, maparangalan natin ang Panginoon. Ano pa po na similar dun sa Passover sa ating Panginoon? Di ba yung dugo po? Yung dugo ng tupa o yung dugo ng baka, di ba? Na-display siya sa doorposts ng mga Israelita. Kaya kapag nung dumaan yung angel of death, lahat ng may bahid ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan, naligtas. So gayon din, ang dugo ni Kristo ang talagang nagligtas sa atin. Kaya natitignan na tayo ng Diyos Ama. Dati, nung wala tayong tamang kaugnayan sa Panginoon, hindi tayo matignan ng Diyos Ama. Kasi wala tayong bahid ng dugo ni Kristo. Wala tayong bahid ng dugo ni Jesus. Kaya nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka na ng personal connection hindi lamang kay Jesus, kundi nagkaroon ka na rin ng relasyon sa Diyos Ama. Yun po. At nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Yun po talagang napakarami po ng benepisyo ng taong nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Yun po, diba? Protektado ka ng Diyos po mula saan mang gawa ng kaaway. Ano po? Dahil sa iyo, dahil sa at sa aking mga kasalanan. Talagang Jesus bled on the cross in public. Diba? Nakita ng lahat ng tao yung kanyang, yung mga nabuhay noon, nung kanyang kapanahunan, nung isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili. Mga taong nabubuhay noon, po, nakita nila publicly yung ginawa ng ating Panginoon para sa iyo at sa akin.
And also, Jesus died during the festival of the Passover like the Passover lamb. Ano po? Diba? Kung matatandaan natin si Jesus, nag-celebrate pa sila ng pang-Paskwa doon sa upper room. Diba po? Kung matatandaan po natin sa Book of John. Okay po, so, kasi nga, on the night before Jesus died, he celebrated the Passover with his disciples, yung tinatawag na Last Supper. Yun. Doon nila sinelebrate yung Passover. Okay po. So sa pagpapatuloy po, sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Po. So, ito po, sa kanilang pag-alaala ng sa kanilang paggunita sa araw ng Paskwa para kay Yahweh, ay gagawin nila ito bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa kanila mula sa slavery from Egypt. Po, etong pang Paskwa. Kaya dapat nila itong gawin. So tayo naman sa ating kapanahunan ngayon, di po ba, nagpa-partake tayo, iba, yung tinatawag nating Santa Cena, in remembrance naman sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. So we celebrate God. Po, talagang Jesus taking our judgment on our behalf. No, tayo dapat ang naipako sa krus. Pero dahil po sa kusang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin, meron tayong kaligtasang natanggap. Purihin ang ating Panginoon. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyo-inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. So again, kapag wala kasing instruction ng Panginoon, nagkakanya-kanya ang mga tao. Kaya napakahalaga ang instruction ng Diyos para isang pagsunod lamang, isang lugar lamang ayon sa pagpili ng ating Panginoon. Ito iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras na pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyo-inyong tolda. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampaalsa. Sa 7 araw magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na iyon. Pagkalipas ng 7 linggo, mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Nakakatuwa, no po? Base po sa pagpapala ng Diyos, yung magiging kusang handog ng mga Israelita. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Gaganapin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Again, ang Diyos ang pipili. No po? Ayon ito sa kalooban ng Diyos para sa mga Israelita. Huwag ninyong kalilimutan kayo'y naging alipin din sa Ehipto. Kaya't sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda.
matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga levita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaing balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Again, paulit-ulit yung instruction dito po ni Moises ng ating Panginoong si Yahweh sa pamamagitan ni Moises na gaganapin ito ng mga Israelita sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan, ayon sa inyong mga lipi. Sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at magagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng Diyosang si Asherah sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya. Kung iintindihan po nating mabuti, di ba? Pwede nating sabing paulit-ulit naman yung instruction ng Panginoon. Kasi nga, may tendency talaga ang tao na madaling makalimot. Di ba? Di po ba? For example, di ba, sa ating panahon ngayon, kakabigay lang sa'yo ng Panginoon ng pagpapala. And then may dumating na problema. Minsan o madalas, madali nating makalimutan yung ginawang kagandahang loob ng Diyos. Natatakluban na ito agad ng problema ng ating kinakaharap o ng ating mga sitwasyon. Po, kasi pwede nating sabihin, nabasa na yan sa Exodus. Inulit, inulit na naman itong Deuteronomy. Yes po. Po, kasi para talagang maalala ng mga Israelita ang kanilang dapat gawin. Ano po bang sagot kasi sa nakakalimot, 'di ba? Pagpapaalala. Kaya 'di ba, literally nung panahon po ng mga Israelita, talagang isinusulat nila, no po? Meron silang mga clothing and then sinusulatan nila and then inilalagay nila dito sa kanilang mga noo. Po, binibigkis nila ito. Po, literal. Literal po. Kasi talagang dapat ay yung dapat talagang palaging napapaalalahanan ng salita ng Diyos. Hindi lang ang mga Israelita, kundi maging sa ating kapanahunan ngayon. Kaya maganda din na may mga verses tayong inilalagay sa ating kani-kaniyang tahanan. No po? Para mapaalalahanan tayo. So ito po yung mga gagawin po ng mga Israelita. Again, ito'y para sa mga Israelita. Kasi kung gusto natin itong gawin, pwede naman, pero hindi ka dapat pipili. Po, hindi ka dapat mag-handpick na, ito lang kaya ko, ito yung susunod ko. Hindi po. Pag hindi natin talaga kayang gawin yung mga ginawa ng mga Israelita, hindi po natin kayang gawin ito sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga tinapos na ni Jesus yun eh. Po, si Jesus na yung talagang naging sacrifice lamb para sa ating lahat. Po, at personal ang gustong maging kaugnayan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay haharap
sa hukuman ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, ipagsusulit natin ang ating mga ginawa po. Kaya nga, patuloy tayong maging masunurin sa kalooban ng Panginoon at palagi nating alalahanin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Yung Passover para yun sa mga Israelita, si Jesus para sa atin. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. May katanungan nga po dito. So what are some specific ways you can remember God's work in your life? Kasi again, kaya ipinaalala itong Deuteronomy 16 para sa mga Israelita, although nasabi na ito sa Exodus chapter 12, na po, ang makikita natin dito ay talagang gustong ipaalala ng Panginoon kung ano ang ginawa niya sa mga Israelita. At sa atin na mga nakakabasa nito sa ating kapanahonan ngayon, gustong ipaalala sa atin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Po. So what are some specific ways you can remember God's work in your life? Kasi palagi dapat alalahanin natin to, kapatid. Po, yung mga ginawa ni Jesus para sa atin, yung pagbabagong ginawa niya, yung mga himalang ginawa niya. Po, kasi nakakatulong din ito para magpatuloy tayo, hindi po ba? Sabi nga dito sa mga awit 77:11 hanggang 12, Panginoon, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. Kasi minsan o madalas ang pinagbubulay-bulayan natin ay yung problema, pagsubok, walang pera, walang ganito, walang ganyan, no po, panghanda sa bagong taon, pang panggastos sa darating na Thanksgiving. Di ba? Minsan talagang na-occupy yung mind natin ng mga bagay na iyan na po, at nakakalimutan na natin na ang Diyos ay nagpo-provide. Na once in your life, nag-provide ang Diyos. That once in your life, pinaghimalaan ka ng Panginoon. That once in your life, naranasan mo na talagang hin, hindi nakakalimot ang Diyos. No, na talagang ano may mga ways ang Panginoon na nakala mo doomed ka na, pero wow, salamat po Panginoon. Papahangain ka na lang talaga ng Diyos. O di ba? So, talagang alalahanin natin no po, yung mga gawa ng Diyos whenever we face trouble or loneliness, no po, mga kapighatian sa buhay na ito, mga kalungkutan. So, yun nga po, nakikidalamhati po tayo sa pagpanaw po ng kapatid ng ating Mama Len. No po? Ipag-pray po natin sila patuluyan na patuloyan silang i-comfort ng Panginoon kasi ay parang December 25 kinuha ng Panginoon yung kapatid po ng ating Mama Len at Mama Beng. So, pag-pray po natin sila na patuloyan silang aliwin ng Panginoon, maging ang kanilang pong mga kamag-anakan. Po. So, yung katulad ng gano'n, di po ba? Minsan kasi yung kalungkutan, pwede niyang, nakaka-overwhelm din kasi minsan yung kalungkutan. Kasi danas ko din na mawala ng mahal sa buhay. Yung parang, parang gano'n. Parang, sorry po Mama, December 26 po pala na kinuha ng Panginoon. We love you po Mama Len, patuloy po kayong i-comfort ng Holy Spirit. Yun, wala man kasi talaga tayong ibang masasabi kundi i-comfort sila kasi alam nyo sa mga namatayan, walang enough word ka talagang pwedeng masabi sa kanila.
kundi i-comfort sila ng Lord. Kasi ang Lord lang talaga ang ating great comforter. Siya lang talaga yung na nakakapagpagaan ng ating kalooban. Kaya salamat at may Diyos. Every time nga, ngayon nga supposedly anniversary ngayon ng mommy at daddy kung buhay pa. No, kung buhay pa ang mommy, anniversary ng mommy at daddy ngayong araw, December 27. Sabi ko nga sa asawa ko kahapon, salamat talaga at may Diyos. Kasi kung walang Diyos ang daddy, di ko alam kung anong gagawin niya. Di ko talaga alam. Pero salamat at may Diyos na nagpapasaya sa daddy. Kasi ilang taon din silang magkasama ng mommy, di po ba? Ilang taon din silang naging mag-asawa. Kasi December 27, 1980 sila ikinasal eh. No, kaya talagang mahirap po. Mahirap. Kaya nga sabi ko, yung loneliness, yung tawag dito, yung sadness, minsan talagang nakaka-overwhelm siya. Minsan talagang pwedeng makalimot ka, no? Pwedeng makalimot ka sa mga ginawa ng Diyos na kabutihan, mga pagpapala ng Diyos sa iyo, mga himala ng Diyos sa iyo, mga kabutihan ng Diyos sa iyo. Pwede mong makalimutan 'yon. Kaya salamat at may Diyos. Salamat at meron tayong salita ng Diyos na napapanghawakan at meron din tayong mga kapatiran na patuloy ang nag-i-encourage sa bawat isa sa atin. Kasi talagang bawat isa sa atin, we all need prayers. Po, walang sa mga time ng sadness, walang ay pastor naman 'yan, ay deacon naman 'yan, ay leader naman 'yan, kaya niya 'yan, walang gano'n kapatid. No? Lalo na kapag talagang naramdaman mo na ayun, na malungkot, talagang malungkot po. Pero salamat sa Panginoon sa patuluyang pagpapasaya sa ating lahat and sa araw na ito. ah, Patuloy nating alalahanin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Alalahanin natin yung mga gawa ng Diyos. Gunitain natin yung mga himala ng Diyos. Isipin natin at pagbulay-bulayan natin yung lahat ng kanyang mga dakilang ginawa sa atin. Unang-una sa lahat yung dati, di ba, talagang ah, enslaved tayo sa talagang alipin tayo ng kasalanan, di po ba? Pero dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, the moment na inalaw ng Diyos na tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, nagkaroon tayo ng kalayaan. And yun yung naging turning point ng buhay natin. Kaya nagkaroon ng purpose yung buhay natin dahil sa Panginoon. Talagang binigyan niya ng kulay yung ating buhay. Ano po? Purihin ang ating Panginoon and salamat po sa Panginoon sa patuloy pagpapaalala niya sa atin ng mga dapat po nating ginagawa. Purihin ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito, sa patuloy mo pong pagpapalakas at pagpapatatag po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. You know us personally and alam mo din po, Panginoon, yung kaya namin at yung hindi. Kaya salamat po sa mga bagay po na mga inaalaw mo pong mapangyari sa aming buhay. Lord, tunay po na ikaw ang nagbigay at ikaw din ang may karapatang umawi nito. Kaya nawa, Panginoon, habang niloloob mo po na kami ay mabuhay pa, nawa ay magawa pa rin namin, Panginoon, yung mga ipinapagawa mo po sa amin. Huwag kaming ma-overwhelm ng sadness, loneliness, ng problema, ng pagsubok, ng mga testings. Huwag kaming kainin nito, Panginoon, kundi patuloy naming alalahanin yung
mga pangako mo po sa iyong mga salita. Mga pangako ng pagtatagumpay, pangako ng kaligtasan, mga pangako ng ng buhay na walang hanggan sa piling mo, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa patuloy pag-comfort mo po kay Mama Len, kay Mama Beng at sa kanilang mga mahal sa buhay, maging sa pamilya po ng Pastor Lito, pamilya po ng Ate Rosel. Patuloy mo silang i-comfort, Panginoon. Salamat po. Tunay po na hindi po madali, pero ikaw ang nagpapalakas po sa kanila. Salamat din po sa patuloy pagpapalakas mo po at pagpapatatag sa buhay po ng aming daddy, maging ng aming mga kapatiran na nawala na po ng mahal sa buhay. Salamat po. Ikaw ang patuloy nagko-comfort at nagpapasaya sa kanila. Sa aming kapatid na Irene, Lord. Sa aming um, Nanay Lemia, sa patuloy pagpapalakas at pagpapatatag mo po sa kanila. Maging sa aming Nanay Vicky, Panginoon. Salamat po. Sa aming Nanay Vilma, Lord. Salamat po. Patuloy mo pong kino-comfort sa aming si Mare, mga nawala na ng mga mahal sa buhay. Patuloy mo kaming pinapalakas at pinapatatag at para po sa lahat ng aming mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship. Pinapaalala mo po sa aming lahat sa araw na ito to remember you and your works in our lives. May we always remember your goodness, your faithfulness, your provision, your never-ending love, your greatness, Lord, yung mga kahanga-hangang bagay po na ginagawa mo sa amin at patuloy ang gagawin pa. Nawa ay alalahanin namin ito palagi. Nawa ay ipaalala mo po ito sa amin palagi, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy mo pong pagpapaalala sa amin at paggabay sa amin habang kami ay niloloob mo pa na mabuhay sa daigdig na ito. And may we also remember that our days are numbered, Lord, na lahat kami, Panginoon, ay hahantong din doon sa lahat kami ay may araw din ng pagharap sa iyo, Panginoon. Nawa ay sa buhay na ito, maparangalan ka namin, mapasaya ka namin, Panginoon, at palagi maging handa kami sa pagharap po namin sa iyo, Panginoon, dahil pagsusulit namin ang lahat po ng aming ginawa, mabuti man ito o masama. Kaya nawa ay makahingi na kami ng tawad sa iyo, Panginoon, saan man pong aming mga nagawa habang kami ay buhay pa. At salamat din po sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Lord, continue to strengthen us, Lord. Itong mga nalalabing araw po ng 2024, salamat po. Ikaw yung patuluyang magbibigay ng katagumpayan sa aming mga buhay maging sa darating na year 2025. We don't know, Lord, kahit mangyayari mamaya, di po namin alam. But you know it very well po. Kaya patuloy kaming aasa at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng aming Teacher Bell at ng kanyang buong pamilya. Nanay Lorna at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ng aming kapatid na Chrissy, aming kapatid na Jocelyn, ng aming kapatid na Mare, Panginoon, ng aming sa pamilya po ng Mami Elma, ng kapatid na Hazel at Christian, ng Ate Elpie at ang kanyang buong pamilya. Yes, Lord, ang Mama Beng, Mama Len at ang kanilang buong sambahayan, ang Ate Rosel po at ang kanilang buong pamilya, ang mga kapatiran po from Apayao, Nanay Nelia, and the Cruzems, Lord. Salamat po, Panginoon. Kabuhay po ng Daddy, ng Pastor Lito,
ni Mamang, Panginoon. Si Papay, Lord, continue to comfort him po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Yes po, ang aming Nanay Lemia, ang aming kapatid na Irene, Panginoon. Salamat po, Nanay Vicky, Nanay Vilma, Panginoon. Salamat po sa mga anak mong ito na patuloy mo pong pinapatatag at pinapalakas kasama po ang kani-kanilang sambahayan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy kaming maging ready sa nais mo pong ipagawa sa amin sa araw na ito. At sa buong araw na ito, mapasaya ka namin, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba, at tanging pasasalamat yan sa aming kapatid na Cherry na nasa Hong Kong, ang aming mga kapatiran po, Panginoon, na nasa ibang bansa. Continue to be with them, Lord God. Salamat po. Purihin ka po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa patuloyan niya pong pagsama sa atin sa araw na ito. And salamat din po sa lahat po ng patuloyang nakakapanood at nakakapakinig ng ating live po. Papuri po sa ating Panginoon. Yes. Hello po sa ating Teacher Bell, Malinay Granado, Sir Newell, and si Baby Noe. Lobi ng Lord na magkita-kita po tayo na lahat po ng mga kapatiran po mamayang gabi po at 7 p.m. pero 6 p.m. nga po para at 6:30 ay nandun na po tayo sa venue po kasi ay hindi natin alam. So mas maganda po na may upuan po tayo, di po ba? May maayos po tayong mauupuan. So kaya maganda po na mas maaga po tayo. Kaya kita-kits po tayo. Ang alis po natin sa baba ng Polar ay 6 p.m. po. Okay po mga kapatiran and mga gagamitin ng Panginoon mamaya po ay before 5 p.m. kasi ang call time nila ay 5 p.m. Para po sa lahat po ng kasi may mga musicians po tayo doon mamaya na isa din po sila sa gagamitin ng Panginoon, mga singers and tambourine ministers. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa ating Ate Rosel Estrada Pescasio at sa kanyang buong pamilya. See you po later, ate. Nanay Vicky, see you po. At sa inyo pong buong pamilya, yes, you can, you can ask your loved ones po to join you. Wala pong problema sa sasakyan. Purihin ang Panginoon. Kahit ilan pa po yan, magpapabalik-balik na lang. Ano po. Salamat sa Panginoon sa provision. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Narly Gatmaitan. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay, kapatid. Kapatid na Jocelyn Tagudan. Hello po. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po, kapatid na Irene. See you later po at ang inyong mga anak. Ayan, purihin ang Panginoon. Salamat din po sa ating Mama Len, Kuya Ronnie, maging sa pamilya po ng Mama Beng, purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon ayan, amen. Yes po. Salamat din po sa inyong mga prayers po para sa amin. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon hanggang sa darating na year 2025. Yes, Pastor Edwin Castillo, hello po sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong buhay. Kapatid na Edwin, yes po. Amen. Yes, salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy at ng aming buong sambahayan. Pakaingatan ang nalalapit na pag-uwi ng ate at ang kanyang pamilya from Pangasinan. Salamat din po sa buhay po ng Nanay Lemia. Hello po, Nay. Sa buhay po ng ating teacher online, ng ating si Cassie at ng nag-iisa mong asawa na si CJ. Pakaingatan siya ng Panginoon sa barko. Salamat din po sa ating kapatid na Merlin Raquel Corpus. Yes po, um, patuloyan niyo pong maranasan ng Panginoon sa araw na ito. At salamat din po sa buhay po ng aking mga lola, mga kamag-anakan here and abroad. Yes po sa ating Pastor Lito. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Mamang. Amen.
Yes, magkita-kita po tayo mamayang gabi at 6 p.m. nga po para 7 p.m. Para bago mag 7 p.m. 6:30 p.m. ay nando na po tayo sa venue kasi 7 p.m. po ang simula. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.